Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At kagabi, malumanay ang takbo ko. Biglang may humahagibis. Alam nyo, biglang huminto sa harapan ko, nagdahan-dahan. Expressway po yun, skyway. At dahil nga po ako'y walang sariling desisyon, dahil kontrol ako ng Espiritu, kumabig ako ng kanan. Dahan-dahan kong sinabayan siya. Tinansya ko, magkasabay kami, tiningnan ko siya. Dahil po ako ay lingkod at sundalo ng Diyos, hindi ko papayagan ng mga demonyo na makapanira. Bumagal po siya, lalong bumagal. At iniwan ko siya. Nais ko pong laging tandaan ninyo, labanan pong lagi yan. At hanggat maaari, huwag kayong magkukwentuhan ng masama. Excuse me, kung pag nakawan ka, sarilinin mo. Dahil ang bawat sasabihin mo, it will take effect on your surrounding. Wag ka. Keep your mouth shut. Kahit hindi mo maintindihan. Amen? Dahil laging tandaan mo, lahat ng nangyayari ay para sa kabutihan mo. Pag dumaraan kayo ng maapoy na pagsubok, ituring ninyong kagalakan. Hindi kawalan. Amen? Payo, nakatulog ka. Bihin mo, Diyos ko, salamat at pinatulog mo ako. Amen? Dahil alam ng Diyos na pagod ka. At hindi ka kita ng driver dahil ikaw ay may tabing na invisible. Kaya hindi ka ginising, hindi kayo kita. Nakakuha niyo? Dahil hinog kayo sa revival. Nakukuha niyo po? Kaya pag nasa revival ka, huwag mong pakikiramdaman ang gutom o ang katawan mo. O ang pag-ihi mo. Dahil yan ang pagkakataon na ang Diyos ay makapaghimala sa iyo. Dahil ang hinala, ang hadlang sa himala. Hello? Tingnan mo ang iyong katabi. Ituro mo si Brother Roque. Ayan nga, 85 anyos. Laging narito. Amen? Sabihin mo, magkakabahay ka. Tandaan mo ito. Duruin mo siya, magkakabahay ka. Kahit meron na, magkakaroon ka ng ikalawang bahay. Amen? Dadalo ka na rin lamang ng revival. Maniwala ka na sa mga imposible. Iyong hawakan na, yung hindi nakikita. Amen? Pagkakatapos ng revival, totoo kaya yung sinabi ni Pastor? Mapapagod ka. Nakukuha niyo? Sabihin mo, tingnan mo si Pastor, walang pagod. Times 2 ang buhay niya. Hindi nakuha. Kaya nga po, alam mo, enjoy God. Every single microsecond of your life, enjoy God. Enjoy God. Enjoy God. Kapag maligaya ka sa Panginoon,
hindi mo makikita ang kakapusan. Sapagkat ang taong laging nagpapasalamat, hindi alam kung ano ang kapos. Hello? Dahil nung araw, ng sweldo ko ay 240. Nakapagbahay ako. Bakit? Dahil ako'y may asawa na naniniwala sa pangarap. Hindi po sa sweldo. Sabihin mo, kundi sa Panginoon. Inilagay ng Diyos ang pangarap sa ating puso. He laid down in our heart the power to believe and to desire. Basta maganda po yan, kasama mo ang Diyos dyan. Amen? Dahil po, bawat gabi, magugulat si Pastor Kenneth. Dahil yung kanya tinatalakay ang mensahe ko. Hello? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Kung dadalo ka ng revival, takpan mo ang iyong orasan. Dahil mahahadlangan ka ng relo. Nakukuha mo po. Eh kung ikaw rin ay bantulot at gusto mo nang umuwi ka na dahil wala ka rin makakamit. Alam mo, nung 1980s, 1990s, ang revival po magdamagan. Pero ngayon, pag alas 10 na, nag-uuwi na. Hindi na nakikinig. Dahil baka mawalan daw ng sasakyan. Ito po ang tandaan mo, kahit mawala ang sasakyan at nagtapat ka sa Diyos, isang araw, bibigyan ka ng Diyos ng sasakyan. Amen? Kaya sabi nung awitin noon, let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Worship Him, Jesus Christ, my Lord. Amen? Yun po kami. Kinakalimutan namin ang mga bagay na wala sa amin. At dinaragdagan kami ng Diyos doon sa wala. Para magkaroon kami ng karanasan na ang Diyos ang namamahala sa mga taong laging inuuna siya. Amen? Kaya nga po, sa bawat araw, parang bago pa lang ako sa Panginoon. Yun po ang huwag mong aalisin. Dahil pag ikay nagsasawa na sa ginagawa mo sa Panginoon, ang ibig sabihin, buhay pa ang iyong sarili. Kapag ang nararamdaman mo pa rin ay hirap kang humakbang, ang ibig sabihin, hindi ka umaasang may himala sa bawat araw. Sabihin mo sa iyong katabi, magkano na ba ang nagastos mo sa 3 araw? Pag kinwenta, dapat walang kwenta. Amen? Dapat hindi mo kinukwenta. Dahil pag kinwenta mo, sasabihin mo, ito lang ang budget ko sa revival eh. Babudgetin ka rin ng Diyos. Eh, ang Diyos unlimited. Sabihin mo, ang Diyos unlimited. Diyos unlimited. Kaya nga, maganda po yung awitin, let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. So napakaganda po nung awitin, 1980s pa yung awitin yan. Basta may problema ka pala, sambahin mo lang ang Panginoon. Naninigip ang dibdib mo, sambahin mo ang Panginoon.
Pakiramdam mo may diabetes, kasambahin mo ang Panginoon. Amen? Nakukuha niyo po. At pag nakalimutan mo ang sarili mo, wala ka ng katatakutan kundi ang Diyos. Lahat naman tayo mamamatay. Sabi nga doon sa isang parte ng Daily Bread, we are living at the edge of eternity. Ang ibig sabihin, pag namatay tayo, walang hanggang buhay sa piling ng Panginoon. Pero hindi tayo mamamatay hanggat hindi nagagawa yung assignment mo. May assignment ka eh. Sabihin mo sa iyong katabi, may assignment ka. At dahil hindi mo pa nagagawa, hindi ka pa mamamatay. Dahil hindi mo pa alam yung assignment mo. At ang Diyos ay napakabuti. Amen? So life beyond retirement. Meron pong buhay pagka-retiro na wala ka ng sweldo. Huwag kang matakot sa retirement dahil ang retirement ang kasunod ay refirement. Because you were refined. Nakukuha po? Retirement, refirement, refined. Dinalisay ka na kasi, kaya ikay patitigilan na sa trabaho para magpanibago kong sigla sa edad na 65. At simulan po natin ito sa panalangin. O Diyos aming Ama, kay ganda na makinig sa iyong boses. Ay kay sarap mabuhay na makapanindigan sa iyong personal na kapahayagan. Salamat sapagkat tiyak ang iyong salita. Kaya't nasa katiyakan ang buhay ng bawat isa dahil sa iyong salita. At sa kapuspusan ng iyong espiritu, maranasan ng bawat isa ang nakapaloob sa personal na mensahe na iyong ibinigay sa iyong lingkod. Dumalo ito, umagos at magbigay ng buhay. Sa iyo ang kaluwalhatian, papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Kaya napakahalaga po ang titulo ng mensahe. Shout! Miracles are here. Sabay-sabay. Shout! Miracles are here! Wow, purihin ang Panginoon. Alam mo, kailangan pong ikaw ay may action. I-shout na nga yung nakasulat, shout. Kaya nga may exclamation mark. Dalawang magkasunod. Kaya pag may exclamation mark, kailangan may damdamin yung iyong pagsasalita. Amen po ba? Kaya kung iisa-isahin ko po ang mga himala, hindi ko po maaalaala yun sa dami. At kaya naman, marami, dahil kinakalimutan ko na yung nakaraan. Dahil bawat araw, may bago. Sabihin mo sa iyong katabi, bawat araw, may bago. Katulad ngayon, ibang petsa ngayon, at iba ring buwan, kaya ngayong araw na ito may bagong himala. At nakalulungkot po kapag ang patutuo mo ay problema mo. Dahil pag problema mo ang pinatutuo mo, it will magnify. Dahil ang patutuo tungkol sa problema, para kang nakatingin sa microscope. Kaya micro, ang ibig sabihin maliit. Kaya yung maliit, pinalalaki. Problema lang ay 1 milyon. Laging paulit-ulit. Hindi po inuulit ang problema dahil alam na ito ng Diyos at alam na rin ang kasama mo sa bahay. Dapat ang iyong paulit-ulitin ay ang pagpapala ng Diyos. Dahil hindi ka nagka-problema para hindi malutas. Nagka-problema ka para maging kang matalino. Tingnan mo ang iyong katabi.
Kaya ka naman narito dahil sa problema. Dahil kung wala kang problema, nako, naglilima yun ka ngayon. Kaya atin pong unawain, miracles are here. Ang mga himala ay narito. Wala po dun sa labas. Naririto po ang mga himala! O, purihin ang Panginoon. Pangatlong gabi lang po ito. Sabihin mo sa katabi mo, pangatlong gabi lang ito. Sa John 11 verse 40. John 11 verse 40. Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Thou shouldest see the glory of God. Sinabi ni Jesus sa kanya, kay Marta at kay Maria, di ba sinabi ko sa inyo, na kung kayo ay sasampalataya, makikita ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos. What is the glory of God? The glory of God is to perform miracles. Ulitin ko po, ang kaluwalhatian o karangalan ng Diyos ay gumawa ng himala. Kaya kung ikaw ay maraming problema, maraming himalang darating sa iyong buhay. Amen? At kung marami kang nararamdaman sa iyong katawan, maraming himalang gagawin sa iyong katawan ang Diyos. Pero meron po ditong sinabi, if thou wouldest believe. Kailan darating ang himala? Kapag ikaw ay sumasampalataya na ito'y darating. Amen po ba? Kaya kailangang iwasan mo ang pagbibilang ng pera. Dahil pag binilang mo, anong mangyayari? Hindi yung dadami. Dahil kung yan ay 10 pirasong 20, hindi yan magiging 21. Nakukuha niyo po. Yung itaas at sabihin mo, Panginoon, napakabuti mo. Pagtapat ka sa 20, ang susunod, 50. At pag itinaas mo uli yung 50, huwag mo na uling bilangin, sabihin mo, Panginoon, napakabuti mo. Magiging tig-100 yan. At pag itinaas mo yung 100, Panginoon, napakabuti mo talaga. Ay dahil 1,000 piraso ng 100 Hello. At mga bago pa. Kaya ang tapat sa maliit, bibigyan ng malaki. Mula sa 20 patungo sa lilibuhin. Kayo ba'y naniniwala na may himala ngayong gabi? Praise God. Salamat sa divided house. Dahil ganito para bang sagrap ay wave pag ganon. Dito malakas at dito sa dulo. Kaya kung ilalagay, iplaplat natin sa carb, Amen! Kayo ba ay naniniwala na narito ang Diyos ng himala? Praise God. Hallelujah. Kaya kailangan ang mangangaral ay cheerleader. At bakit maghihimala ang Diyos? To turn the heart of someone who is sick, who lack money, to turn their heart to God. Ang layunin ng himala para ang puso ng tao ay lumapit sa Diyos. Yan po ang isang layunin ng himala. Kaya napakahalaga, ikaw ay sumasampalataya. Yun lamang ang kondisyon para makaranas ka at masaksihan mo ang himala o ang paggawa ng Diyos ng himala. Huwag kang maniniwala
sa kasabihan ng taga sanlibutan, kung ano ang puno, yun din ang magiging bunga. Huwag mong kalilimutan, pag mabuti ang puno, maganda ang bunga. At kung masama ang puno, masama ang bunga. Pero laging tandaan natin na nung araw na ang isang tao'y na born again, ang nasa kanya ay si Jesucristo. Kaya kung iugnay natin dun sa binasa kanina sa Book of Job, maaaring mabulok yung katawan, pero yung ugat. Because we are rooted in Christ. Mabubulok yung katawan, pero muling sisibol ang bagong katawan. Naniniwala po ba kayo? Kaya sabi ng iba, born again na, bakit magnanakaw pa rin? Purihin ang Panginoon. So atin pong pansinin na yun po ay mapagtatagumpayan niya. Tandaan po ninyo ito. Hindi mahalaga yung tao. Ang mahalaga ay si Jesus. Kung si Jesus ay katulad ng sino man sa atin, hindi siya magre-recruit ng mga walang kwentang tao. Pero sabi ng Biblia, ang pinili ng Diyos ay yung mga walang kwenta. Kung ako'y may kwenta, hindi ako makakatayo sa harapan ninyo. Dahil kukwentahin ko ang aking mga kasalanan. Pero dahil ako'y walang kwenta, dahil yung kawalang kakwenta-kwentang buhay ko ay pinalitan ng buhay ng Panginoong Jesucristo. If any man be in Christ, he is a new creation. Behold, all things are passed away. Behold, all things have become new. Hindi po mahalaga kung masasama ang nasa paligid natin. Ang mahalaga, ika'y nagliliwanag sapagkat ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Huwag mong sasabihin, magliwanag ka. Ikaw ang magliwanag at sila'y makikisindi at makikisilong sa iyong liwanag. Hindi mo sila matuturuan dahil ang makasalanan ay alipin ng kasalanan. Pero pag nagliwanag ka, yung kasalanan malulusaw. At magkakaroon din sila ng liwanag. Kaya ngayong gabi, merong 5 bagay na dapat mong matutunan kung paano ka tatanggap ng daily miracle. Daily miracle. Ang laging inaalaala ko, a good man will leave an inheritance to his children. And who is a good man? A good man is a person who is one with Christ. And what is the goodness in that good man? Jesus Christ. Because Jesus Christ is the only one who is good. Nakukuha po natin. Kaya nga, 5 bagay. Ang unang bagay na dapat ninyong maintindihan, what are the elements for miracles? Ano ang mga elemento para sa mga himala? Meron pong elemento yan. Kaya kung titingnan po natin, ang tubig ay 2 perasong hydrogen at 1 perasong oxygen. H2O. So, 2 elements of hydrogen and 1 element of oxygen combined, tubig na pumapawi ng uhaw. Pag pinaghalo mo ang sibuyas, kamatis, asin, kapirasong karne, at 2 kilong gulay, so pag linuto mo yan, pinakbet yan. Amen? So laging may nangyayari sa mixture, but do not be mixed up. Kailangan po na maintindihan natin na ang himala ay may sangkap na pinaghahalo-halo para lumitaw ang isang himala. At ang isang himala, hindi po ito hinahanap.
ito po'y pinaniniwalaan. So what are the elements of miracles? Unang-una, kailangang mawalan ka ng pag-asa sa iyong sarili. Kailangang mawala ang pag-asa mo kanino man tao. So ang isang hinog sa himala ay yung taong wala nang gustong tumulong sa kanya. At kapag ikaw ay nandun na sa ganong kalagayan, at ang iyong gagawin na ay tumaghoy at tumawag sa kanya, kaya yun po ang una, pero mas malawak pa ang elements for a miracle. Ang pangalawa po ay discerning the season of miracles. Ang pag-unawa sa panahon ng himala. At ang pangatlo, don't miss the day of your miracles. Yung iba kasi, pag naalaala ko, paulit-ulit ko itong ikinukwento. May isang pamilya. Ito ay sa California Gold Rush. So dahil ang California maraming gold noon, at lahat ay gustong maghukay ng ginto. Sa Pilipinas maraming ginto. Kaya marami ang nag-treasure hunt. Pero kung uunahin muna ng tao ang Diyos at magiging munang maalab siya sa Diyos bago sa ginto, ay makikita niya ang kanyang ginto na nasa bunsuran pala ng kanyang bahay. Sapagkat ang ating kayamanan ay ang ating pamilya. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang sabi ng Biblia, mga anak mo ang iyong kayamanan. Nabasa ninyo yun sa Biblia? Because if you will not enjoy your children, hindi ka yayaman. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Baka bugnutin ka pagdating sa bahay at sinisigawan mo ang iyong anak. Wag. Dahil sila ang iyong palaso. Nasa Biblia po yan. Sila ang nakapaligid na depensa mo. Kaya huwag mong mumurahin ang iyong anak. Baka siya maging mumurahin. Treasure your children. Because they are the treasure that God has given you. Amen? Pag makikipag-usap ka sa iyong anak, eye to eye. Mata sa mata. At sabihin mo, anak ko, napakaganda ng mata mo, parang katulad ng sa akin. Amen? So, ang pang-apat po, the now day of miracles. Ang pangkasalukuyang araw ng himala. And then ang panlima, receiving your personal miracles. Receiving your personal miracles. So, ating silipin sandali ang 1 Kings bago natin tukuyin itong 5 bagay na ito. Tingnan muna natin dahil nais kong inyong maunawaan kung paanong si Elijah ay sinasamahan ng Diyos. 2 malaking himala ang kaniyang naranasan. Days apart. Ang unang himala ay sa 1 Kings 18. Chapter 18, verse 37 to 39. Tingnan natin, silipin natin itong unang himala. Hear me, O Lord. Hear me, that these people may know that Thou art the Lord God, and that Thou hast turned their heart back again. So ito po ang layunin ng himala. Para ibalik ang puso ng tao sa Diyos. Dahil Diyos lamang ang makapaghihimala sa atin. Sa verse 38,
Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. Verse 39. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Para mahikayat mo ang iyong mga mahal sa buhay, kailangan may makitang himala sila sa iyong buhay. Para mahikayat mo ang mga kaopisinahan mo, kailangan makita sa iyo ang himala araw-araw. At ano ang mangyayari pag may nakita ang himala sa iyo, sasabihin nila, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Tama ang Diyos ni Greg. Tama ang Diyos. Kung ano man ang pangalan mo, sapagkat may nakita siyang himala sa iyo. Totoo ang Diyos mo. Nakukuha niyo po. Tingnan mo po yung mga hindi makakaranas ng himala. Pambihirang buhay ito. Hanggang ngayon yung tuhod niya. Laging idinadaing tuhod niya. Kaya masakit ang tuhod dahil hindi ka lumuluhod. Eh, ang sabi ng Biblia, every knee shall bow. Amen. And every mouth shall confess. Hallelujah. Hindi sinabing every mouth shall confess na may uric acid siya, kaya siya ay may gout. Be consistent. Kaya nga sabi ni Elijah, how long shall you stay between two opinions? Hanggang kailan katagal kang maninindigan sa dalawang isipan? Sinabi ng doktor na may cancer ka. So paniniwalaan mo ba yung sinabi ng doktor? O yung sinabi ng Biblia that by His stripes, you were healed. Nang ibig sabihin, hindi ka pa nagkakasakit, hindi pa ako nagkakasakit, bago dumating yung sakit, ako'y pinagaling na at tatayuan ko lamang ang pag-angkin. You will not pray for healing. You will claim your healing. You will declare your healing. Oh, purihin ang Panginoon. Nakukuha niyo po. Tingnan niyo ako. 65 years old. Hello. Tingnan ninyo ang wilderness people. For 40 years, ang sabi ng Biblia, sila ang pinakamalusog na tao. Bakit? Dahil kasama nila ang Diyos. Pag sila'y mareklamo, pinatutuklaw sila sa ahas. At pag sila'y natuklaw ng ahas, sila'y tatawag kay Moses. Takot sila sa Diyos eh. Moses! Idalangin mo kami, Moses! Mamamatay kami! Natuklaw kami ng ahas! Dahil ang marireklamo, tinutuklaw ng ahas. Hello? Ang sumasamba sa ibang Diyos, 70,000 ang namatay sa ilang. Kaya ngayong gabi, manindigan ka. Hindi ka gagaling, ika'y pinagaling na. Dahil paggagaling, sa hinaharap pa yan. Pero ang pinagagaling na, pinararangalan mo ang Diyos at ang Kanyang salita. Amen po ba? For how long shall you stay between two opinions? A double-minded person should not expect that he will receive anything. Because a double-minded person is like the wave of the sea. Tatanungin ko kayo, naniniwala ka bang ikay mayaman? Hanggang kailan yung paniniwala mo? Baka pag may bayaran na, ang bihirang buhay ito, ako lagi sa revival. That is living between two opinions. Pag may dumating kang bayaran, magpuri ka sa Diyos.
kahit marinig kang may naninisi. Yan kasi ikaw, utang ng utang. Pero nung kinakain ninyo yung inutang, enjoy lahat sila ng bayaran na, sinusumbatan ka na. Akakuha niyo. At yun po, ay huwag mong ikaiinis. At sabihin mo, Diyos ko, wala pong dapat sisihin dito kundi ako. Kadalasan tayo ay bumabagsak kahit na napakahusay natin sa pananampalataya. Isang pagrereklamo lamang, back to zero ka. Back to square one ka. Kaya natutunan ko, sarilinin ko na lamang na ako ang dahilan ng lahat ng kabiguan. Bilang ama ng aking mga anak, ako ang may responsibilidad dahil ako ang haligi. At pag matibay ang haligi, magliliwanag ang aking asawa. Ano ang ibig sabihin ng matibay na haligi? Ibig sabihin, pag humingi ang asawa ko, may ibinibigay ako. Bago mga ilangan ng aking asawa, ako'y dumadalangin na. At darating ang panahon na hindi na ako mananalangin sapagkat ang asawa ko na ang nagbibigay sa akin. Bakit? Dahil natuto siyang mga siwa. Proverbs 31. Hindi nawawalan ng pera ang mabuting asawa. Ang bahay ay naipapamana ng magulang, pero ang asawa, mabuting asawa, ay pamana ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo kung ikaw ay babae, sabihin mo, ipanalangin mo nga akong akong uliran pabuting asawa sa aking asawa. Pastor, kung alam mo lamang ang ugali ng asawa ko, wala na akong problema doon. Dahil ang kailangang gawin mo ay magikang ulirat mabuting asawa. Unfair ang Diyos, hindi unfair. Sapagkat sisirain ng mabuting ugali ang gawa ng dyablo. Because virtue. Satan hate good character. Satan hate virtue. Takot siya, galit siya pag magandang ugali mo dahil wala siyang lugar sa iyo. Pero pag masama ang ugali ng sino man sa atin, tuwa siya dahil katulad niya tayo. Kaya nga po, nung manalangin siya, pinuri lang niya ang Diyos nagpababa ng apoy ang Diyos. Fire came from heaven and consumed his offering. After several days, so siya nasa Mount Carmel, after several days, siya'y umakyat sa tuktok ng Carmel. Kaya kung titingnan po natin ang sequence, nagsabi ang Diyos kay Elijah sa 1 Kings 18:1. Ibig kong makita ninyo ito dahil dito nakasalalay ang himala mo. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. Pero prior to that, sinabihan ng Lord si Elijah na hindi iulan for 3.5 years. Masunurin siya. At after 3.5 years, sinabihan uli siya ng Diyos, uulan na ngayon. Kaya kung atin pong unawain, kaya tayo'y maraming dinaraan ng pagsubok, mga kabaliktaran ng ating inaasahan, huwag kang mag-aakala na hindi totoo yung iyong mga pangarap, totoo yang iyong pangarap. Amen. Dahil ang mabuting pangarap ay galing sa Diyos. Kaya nga, yung paghahanda, ang wino-workout ng Diyos ay ang ating puso, ang ating isipan, ang ating nguso. Kailangang magkakaisa ang ating puso. Kaya sabi ni David, Lord, unite my heart to proclaim your name. Gawin mong isa ang aking puso para maipahayag ko ang iyong pangalan.
Malaki ang pagkakamali ng mga taga-mundo na akala nila sa hanap buhay sila yayaman. Hindi po sa pamamagitan ng bendisyon ng Diyos. It's the blessing of the Lord. And what is the blessing? A benediction. And what is a benediction? An anointing to receive power to get wealth. And what is that anointing? What is that blessing? When you say, if you lack, you say, I am rich. Let the poor say. Hindi sinabing, let the poor shout that he is impoverished. Hindi po, ang sabi ay, isigaw mo na ikaw ay mayaman. Pag ikinahiya mo ang salita ng Diyos at ang sanhi na hindi mo yan isisigaw dahil kulang ka ng pera. Ang sanhi na hindi mo isisigaw na ikay mayaman dahil ikaw ay maraming hindi pa nababayarang mga bayarin. Pero hindi yun ang pinag-uusapan sapagkat ang sabi rito, ang mahirap ay sumigaw at magsabing siya ay kailan darating ang kayamanan kapag ikay naniwalang ikay mayaman. Purihin ang Panginoon. Kaya yung iba, kinalimutan na ang Diyos at hinanap ang kayamanan. Ang sabi ng Biblia, ang hanapin mo ay ang paghahari ng Diyos at ng kanyang katwiran at idaragdag. Idaragdag ang lahat ng kinababaliwan ng mga taga-sanlibutan. Kaya ang mahalaga pa rin ay yung unang pag-ibig. Kailangan laging una sa iyo ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan laging una sa iyo ang Diyos. So fire came down from heaven. Then rain came down from heaven. The fire is to consume the sacrifice. And the rain is to end droughts in the land. Ang apoy ay para sunugin ang hain. At ang ulan ay para alisin ang tigang na lupa. So, kung papansinin po natin, ikaw ay hinog na para sa himala. Bakit? Dahil bihira na ang taong naniniwala sa Diyos. Ang tawag po doon, one of the element of a miracle is apostasy. Ano po yung apostasy? Dating maalab sa Diyos, pero hindi mo na nakakasama ngayon. Huwag mo silang hahatulan. Dahil pare-pareho tayong hindi nakakaranas ng himala, kaya sila rin ay napagod. Pero ang mananatiling matyaga at matatag hanggang wakas, ang tatanggap ng pagpapala. Amen? Kaya yung iba napapagod. Dahil ang gusto nila ay instant, dahil na sanay sila sa instant coffee. Fast food. Drive-thru. Ayaw nila nung nagtitiyaga. Nung araw po ang nilaga. 3 oras, 4 na oras. Ngayon, tama, pressure cooker. Pero pansinin po natin, kung ating uunawain, kakaiba po ang lasa nung niluto ng dahan-dahan. Naniniwala po ba kayo? Amen. Pero dahil nga po tayo ay nasa mundo ng mga nagmamadali, na ang tawag sa Amerika ay we are in the rat race. And the big rats always win. Yun po yung kasabihan ng mga Amerikano. Para daw itong labanan ng mga daga at ang malalaking daga ang nagtatagumpay. Pero nais ko pong ipaunawa, sigurado po ang ating kinabukasan. Una, dahil laman ng isipan ng Diyos ang ating kinabukasan. Ay ba't naman mag-iisip ka pa ng iyong kinabukasan? Iniisip ka na pala ng Diyos tungkol sa iyong kinabukasan. So ang isipin mo ngayon, kasalukuyan. Do not lose sight of the present by always focusing on the future. Dahil ang isang taong nakatingin sa hinaharap, sinisisi niya ang kanyang mga anak. Mga tamad kayo, dapat tayo ay mayaman na.
Tapos sisisihin niya yung kanyang asawang nakapamewang pa, kasi ikaw, nung mga bata pa tayo, sinayang mo. Kaya nakaraan, pag iyong binalikan, magsisisihan kayo. At pag tiningnan mo naman ang kaligayahan mo sa hinaharap, matatakot ka dahil may edad ka na. Pero kung sa kasalukuyang ka tumingin, in-enjoy mo ang iyong pamilya, minahal mo ang iyong mga anak. Alam mo, ang Diyos ay matutuwa sapagkat yun ay pagpapakita na ikay sumasampalataya sa Kanya. Parang sinabi natin, ang hindi natin narinig na tinig, pero parang ganito, anak, sagot kita. Alam niyo yung salitang yan, anak, sagot kita. Na ibig sabihin, kahit na ikaw ay kaunting oras lang ang tulog dahil sa iyong magandang hangarin sa iyong mga mahal sa buhay, hindi ka hahayaan ng Diyos na magkasakit dahil maganda ang iyong hangarin. Nakukuha niyo po? Dahil pag naiayos mo na ang iyong sambahayan, kaunting oras na lamang ang iyong gagawing pagpapagal. Kaya nga po, ang elemento para sa isang himala, ang mga tao po, Psalms 12, basahin mo po yun, hindi na natin daraanan, wala nang nagpaparangal sa Diyos. Kaya kailangan sa bawat araw, sabihin mo, Diyos ko, dito sa bahay ko, pararangalan kita. Diyos ko, dito sa hanap buhay ko, pararangalan kita. Diyos ko, sa aking bank account, pararangalan kita. Diyos ko, sa aking katawan, pararangalan kita. Diyos ko, sa aking bibig, pararangalan kita. So what are the elements of a miracle? Kailangan ikay nandun sa kawalang pag-asa. Kailangan nakikita mo na ang paligid mo ay wala ka nang maaasahan. Those are elements for a miracle. Maniniwala ka na sa Diyos magbubuhat ang iyong pagpapala. At tumingin ako sa mga kaburulan at ang sabi ko, saan manggagaling ang aking tulong? At ang sabi niya, salamat sa Diyos manggagaling ang aking tulong na hindi siya na tutulog. Ang sabi ni Pablo, kahabag-habag ako, sinong magliligtas sa aking katawan na dinadala ako sa kamatayan? Salamat sa Jesucristo ang magliligtas sa akin. So a miracle takes place when you trust God fully. Kapag ikaw ay nagtiwala ng buong-buo sa Diyos. Kaya kailangan, ang pupuntahan mong nagtuturo sa iyo, hindi professor. Kailangan ang magtuturo sa iyo, nakikita mo sa kanyang buhay, yung kanyang itinuturo. Bisitahin mo ang kanyang bahay nang hindi ka nagpapasabi. Dahan-dahan kang pumunta. At pag nagsisigawan, huwag ka nang umupo sa kanyang pagtuturo. Kaya inaanyayahan ko kayo, silipin ninyo ang aking buhay. At pag nakita ninyo yung mga bagay na salungat sa aking itinuturo, idalangin ninyo ako. Hello. Purihin ang Panginoon. So discerning seasons of miracles. Iyo pong uunawain ang panahon. Di po ba pag summer, pag pumasok na ang Marso, umiinit na ang kapaligiran? Ano ang ibig sabihin? Summertime. Pagkatapos ng winter time sa mga nagyayelong bansa, pag bumaba na ang lamig, ito ay springtime na. Ano ang kasunod ng springtime? Autumn. Ano ang kasunod ng autumn? Fall. At ano ang kasunod ng fall? Winter. So pansinin po natin yung autumn, ay yun po ay galing sa pagbabago ng kondisyon ng karagatan. Kaya nga kung titingnan natin, meron tinatawag na north wind, east wind, south wind. At yun po ang nagpapabago sa lagay ng panahon. Kaya, yung
discerning the season of a miracle. Ito po, ang isang magandang halimbawa. Ako, hindi ako nagbuntis dahil lalaki ako. Pero ang isang babae po, pag nagbuntis, for 9 months, yung bigat. Kaya hanga ako sa mga babae. Parang nagmamalaki ang babae pag buntis dahil kung lumakad siya. Pero ang bigat nun, ang bigat nung karga-karga niya. At ang kanyang iniisip, sana lalaki. O kaya sana babae. Nawa gwapo na katulad ng lolo ko. So, pansinin po natin, yun po yung paghusay to discern a season of miracle. So, pansinin po natin, kapag humihilab ang tiyan ng isang nagbubuntis, lalo na't 8 months na, bumababa na yung sanggol. Di ba, sinusukat yung sukatan ng puwerta para malaman kung manganganak na. Di po ba? Kaya meron sukatan din ang panahon ng himala. Kaya nga, kung kailan matinding-matindi na ang iyong paghihirap at nawawalan ka na ng pag-asa, then you are ripe to birth a miracle in your life. Amen. Kaya nga, yung isang pamilya na lahat ng pera nila ay ibinili nila ng equipment for gold hunting. And they dig several miles at wala silang nakuhang ginto. At ang sabi nila, siguro hindi para sa atin ang ginto. At sila tumigil sa kanilang paghuhukay. At ang sabi niya doon sa isang pamilya, pagod na kami, hands up na kami, kayo ba'y may pangarap pa rin maghukay? Oo, pero wala kaming kasangkap at gamit. Ito, bilhin na lang ninyo ng murang halaga. Ito po ay kwento. At nung magsimula silang humukay doon sa hinintuan ng pamilya, 6 meters away doon sa kanilang hinintuan, nakita nila yung ginto. So it's no good to quit. Hello. Hindi po magandang huminto. Kung naniwala ka na rin lang, ituloy-tuloy mo na at matatagpuan mo. Mararanasan mo. Matatanggap mo yung himala. Amen? Sapagkat tandaan mo na ang bawat anak mo ay pwedeng maging mahusay na lalaki o babae sa hinaharap. Nakukuha niyo po. Kaya treasure your children dahil sila ay may gamit sa Diyos. So affirm, speak good things to your children. At laging sabihin mo, sila ay may magandang kinabukasan, sila ay kinagigiliwan ng Diyos, sila ay bibigyan ng sobrang katalinuhan ng Diyos. At aanihin mo ang lahat ng iyong sinabi. Kaya huwag kang magsasabi ng masama, huwag kang magsasalita ng pangit, dahil pag puro pangit ang sinasabi ng isang tao, bro, ang nangyayari. O kaya bruho. Pero kung puro maganda, wow, kagalang-galang at may uri. And then, don't miss the days of miracle. If you feel that it is time to quit, lalong magpatuloy ka. Amen? Marami kasing hahadlang sa iyo. Para matapos mo yung iyong inaasahang himala, maraming hahadlang sa iyo. Pero huwag kang pahadlang. Amen? So, kung titingnan po natin, paano mo maunawaan? How shall you discern that a miracle is coming into your life? There will be a prompting of the Holy Spirit. Uudyukan ka ng banal na Espiritu na merong himalang darating sa iyong buhay. So, ito'y nagsisimula ay sa burden. Magkakaroon ka ng pasanin. So, ano yung burden? Ano yung prompting of the Holy Spirit? Ang unang makikita mo,
sa paligid mo'y mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Mga pamilyang nagsisigawan at ang kanilang halos pagkain araw-araw ay mura. Alam ko po yung mga masasakit na usapan, pero sa kanila, normal lang yun. Yung murahan, nakatira ako sa isang bahay, bisita ako. At ang lumalabas doon sa bibig ng asawa lalaki, puro mura. Pero, bukang bibig lang niya yun. Dahil hindi sila nag-aaway ng mag-asawa. Pero nais ko pong ipaunawa sa bawat isa sa atin, kailangan mong makaranas ng himala to save those people na nasa ganong kalagayan ng buhay. Huwag kang maiinis sa kanila. Dahil kaya hindi sila nagbabago, hindi pa nakakakita ng himala sa iyong buhay. Kaya sila naghihinala kung totoo nga yung ginagawa mong dinadaluhan sa Green Hills. Dahil wala silang makitang himala sa iyo. Pero ngayong gabi, pagpasyahan mo, sabihin mo, mararanasan ko ang aking himala at ito'y magiging patong-patong na himala, sunod-sunod na himala, sapagkat ako ay naniniwala, if thou wouldest believe, then you would see the glory of God. Pwede po ba tayo magkasundo na may mangyayaring himala sa iyo ngayong gabi? Amen. Hallelujah. Kaya nga, unawain natin, now is the day of your miracle. At ang iyo lamang gagawin, yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. At alam mo, ang unang mangyayari sa iyo ay kapayapaan. You will be receiving peace in your heart. And then you can now start believing. Alam mo, ang isang sitwasyon sa aking personal na buhay, walang taong hindi naniniwalang ako'y maraming pera. Pag tiningnan nila ako, pwede bang makautang? So, anong sasabihin ko? Ngingiti na lang ako. At ipapahayag kong tuloy-tuloy. Ipapahayag ko ang aking pinaniniwalaan. Let the poor say that he is rich. So ipapahayag ko sa harapan ng salamin, I am rich, I am rich, I am rich. Ginagawa niyo ba yun? Gawin mo, sabihin mo, I am rich. Sabi nga nung isang kaibigan kong leader, alam mo, kapatid, hinawakan ko yung malaking sasakyan at tiningnan ko. So, imahinasyon po niya yun. Tiningnan ko ang plaka. Aba, kapatid, ang nakita kong letra ng plaka, uwi. Ibig sabihin, pinauuwi niya sa kanyang garahe. At ako'y tawa ng tawa dahil yun ang pananalig. Di ba, mga plaka ay 3 letra, yun sa kanya, UWI. Uwi sa garahe ko. Eh, nais ko pong ipaunawa, ang magiging karanasan mo sa himala ay ang iyong paniniwala sa imposible. Amen? Paniniwala sa imposible. Alisin mo ang pag-alinlangan, alisin mo ang sama ng loob, alisin mo ang hinanakit, sapagkat hindi yung taong iyong inaasahan ang gamit sa iyo ng Diyos, may ibang taong nakahanda ang Diyos sa iyo. Kung hindi ka natulungan ng taong inaasahan mo, forget all about him or her. They are not the person. Baka yung katabi mo. Baka yung katabi mo ang inihanda sa iyo ng Diyos, hindi ko alam. Pero laging may tao para sa iyo. May Esther para sa mga Hudyo. May Mordecai para sa mga Hudyo. At merong Ruth para hindi maputol ang lahi ni Abraham. Kaya ikaw ay may malaking gamit sa plano ng Diyos. Kaya hindi pwedeng ikay maghikahos, hindi pwedeng ikay manatiling kapos, hindi manatiling laging ganyan ka, sapagkat ngayong gabi, ang himala ay darating sa iyong buhay ngayong gabi. Hallelujah! Glory! Amen! Do you receive this? Do you receive this? Oh,
Purihin ng Panginoon. Kaya ang kasangkapan para sa isang himala, puso, imahinasyon, nguso, at pagkilos. Amen. Do what you believe. Image what you believe. Dream what you believe. Speak what you believe. And miracles will take place. Miracles will take place. Dumipa ka sa iyong bahay at sabihin mo, itong bahay na ito ang pinakamaganda. At makikita mo, dahil ikay nagpapasalamat. Isang araw, yung sinabi ko nung maraming revival na, yung bahay mo ngayon, naalaala mo kusina doon sa susunod mong bahay. Naniniwala ka ba? Kaya nga pag ako'y nakakapunta sa bahay ng mayayaman, hindi naman kayamanan. Naalala kong isa, 2 lang na freezer na malaki. Yun yung sisidlan ng kanilang pagkain. Tapos ang compound, siguro mga 5,000 square meters. At para makapasok ka dun sa loob, naka-intercom. At ang kagandahan dun, dahil ako'y lingkod ng Diyos, ang naglilingkod sa akin ay yung senyora, hindi yung mga katulong. Kaya nais kong ipaunawa, pag may nakitang himala sa iyo ang tao, susunod sila sa iyo. At paglilingkuran ka. Kaya ngayong gabi, sabihin mo, ito ang simula ng mga himala ng Diyos sa aking buhay. Hindi ako mag-aalinlangan. Ang unang paniwalaan mo, malusog ang iyong katawan. Laging ipahayag mo that you are the healthiest among the healthy. Laging paniwalaan mo, you are the brightest among the bright. That you are the wisest among the wise. And that you are the richest among the wealthy. Amen? Walang bayad dyan. Ipapahayag mo lang. Haharap ka sa salamin at sasabihin mo, ako ang pinakamayamang babae o lalaki sa ibabaw ng lupa. Eh ano kung hindi mangyari? At least naging kang maligaya sa pagsasabi. Amen. Nakakuha niyo po. Kaya nga, ngayong gabi, huwag mong sayangin itong gabing ito. Bukas may bibigay akong 2 mahalagang bagay sa inyo to remind this night of miracle. Amen. Hallelujah. Kaya't nung manalangin after 3.5 years of droughts, nung manalangin si Elijah, fire from heaven, hindi nagkatubili ang langit. Bumaba ang apoy at sinunog ang kanyang hain. At ang sabi niya sa kanyang katulong, meron ka bang nakitang ulap? Wala po. So 7 ulit na nagpabalik-balik yung kanyang katulong sa utos ni Elijah. Tingnan mo kung may ulap na. So siya naniniwala na uulan. Kapag ikay naniniwala na darating na ang iyong himala, kailangang intayin mo ito. Hintayin mo yung inaasahan mong himala. Amen? Pagdating mo sa bahay, sabihin mo, dito. Ano ba yung inaasahan mo? Nasa sa'yo yun. Ano ba ang gusto mo sa iyong buhay? Nasa sa'yo yun. Sapagkat ibinigay na tinilatag ng Diyos ang kanyang kalooban sa kasulatan na ang mga anak niya ay kanyang pasasaganain dahil gusto ng Diyos na ikaw at ako'y malusog, maunlad sa espiritu, kaluluwa, katawan at pananalapi. At kung hindi ito nangyayari, ito'y mangyayari sapagkat ikay naniniwala na ito ay mangyayari sapagkat walang pwedeng magsabi sa iyo na mangyayari yan. Ikaw lamang ang makapagsasabi, mangyayari, 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 mangyayari. Araw at gabi. At makikita mong ikaw magiging pinakamasipag, ikaw magiging pinakamasinop, ikaw ang pinakamagandang ugali.
hindi ka na magsasayang ng oras sapagkat nalalaman mo na nandiyan na ang ulan ng mga himala. Kaya ngayong gabi, tayo po ay pansamantalang hihinto. Pero ulitin kong muli ang palatandaan ng himala ay nasa iyo ng buhay. Ika'y may kapayapaan at ang imahinasyon mo nakikita mo na yung matagal mo nang hinihintay. So use your imagination and believe your imagination. Sabi nga ni Albert Einstein that imagination is a powerful thing. Kaya i-image mo, ano ba ang gusto mo? Nasa Mississippi ako at dinala ko ng bayaw ko dun sa isang palengke. At ang sabi ng isang matandang babae na taga probinsya sa parting south, ang sabi niya, kabayan, mukhang milyonaryo ka. Sabi ko, bakit naman? Abay, nakakapag-abroad ka eh. Isip-isipin mo, galing siyang Pilipinas, ang trabaho niya sa Mississippi, labandera. Hindi po masama ang labandera, pero wag kang tatagal na labandera. Gawin mo na ang labandera ay negosyo mo at hindi ikaw ang naglalaba. Hello? Amen. Nakukuha niyo po, hilingin mo sa Diyos. Amen, hilingin mo sa Diyos na kung nakatira ka sa isang lugar, hilingin mo sa Diyos. Hilingin mo sa Diyos. Ano yung hihilingin mo? Na magikang isang himala doon sa lugar ninyo. At pag nakita nila ang himala sa inyo, sasama sila sa Green Hills. Kahit malayo, sasama sila sapagkat may nakita silang kaiba sa iyo. May nakita silang himala sa iyo. Kaya mula ngayon, ang paghihimala, may elemento at nakita natin mga tao ay hindi naniniwala sa Diyos. That is one of the major element of a miracle. At makikita natin na ang kasalanan ay lantad na lantad. Another element for a miracle. And then, sisidlan ka ng pasanin. Umiiyak ang hindi mo namamalayan at hinihiling mong iligtas yung mga tao. At pag ikay nasa mall, naroon ka para mag-enjoy, pero ikaw muna ay tatayo sa isang sulok at ikay iiyak, Diyos ko, ito pong lahat ng ito'y pa-impyerno pag hindi sila nakarinig ng mabuting balita. Panginoon. So nagkakaroon ka ng burden. Hello? At ang naghangad ng kaligtasan ng kaluluwa ay pagpapalain ng Diyos. Kaya hangarin mo, hindi yung sarili mo lang. Kapag ikay sakay ng bus, mag-intercede ka na ang driver ay ma-born again at nang hindi ito tumalin sa skyway. Amen? Ma-born again ang mga konduktor. At kung may mandurukot, ma-born again din. At sa halip na dukutan ka, ikaw pa ang lagyan ng wallet. Amen? Kaya nga, intercede. Amen? After asking, pray without ceasing. Pray, intercede, and fights for the cause of the Lord. Nakukuha mo? We are to invade and destroy the forces of hell by prayer warfare. Kaya nais kong ipaunawa ngayong gabi, hinog ka na sa himala. Hinog ka na sa himala. Hinog ka na sa himala. Angkinin mo, ipahayag mo, lumundag ka. At bukas, may 2 bagay na ibibigay ako sa inyo. Yun po ay consumable. Pag naubos mo yung 2 bagay na ibibigay ko sa iyo, ibig sabihin, sunod-sunod na himala ang darating sa iyong buhay. Amen? Bow down your head. Let us pray. O Diyos, dakil at makapangyarihan, nag-aapaw po sa puso nila ang pananampalataya. At magpapatuloy itong pananampalatayang ito. At bawat isa, araw-araw, makakaranas ng himala. Upang maraming tao ang manumbalik ang puso sa iyo. Mangyari po ito sa lahat sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Sabado ng gabi, bumalik po ulit
at wala po siyang ganang kumain, alam niyo naman po, pagka kayo may mga pamilya at mga anak, pag ang inyong kapamilya ang may pagsubok, ay para bagang ikaw ay nanghihina at nawawalan na ng pag-asa. Gusto mo na, para bagang, di ba, the saying, sana ako nilang nagkasakit, di ba, Brother Edward, Pastor? Ano po? Parang ginaganon natin. Pero bakit ko naman aakuin ang kanyang sakit na inakuna ng ating Panginoon? Amen? It's not in my vocabulary na ako na lang sanang magkasakit, ako na lang magkaroon ng 39 degrees na init ng katawan. But well, my vocabulary will always speak na kay Kristo ang lahat ng lagnat sapagkat nasa Kanya lahat ng latay para sa ating kagalingan. But we pray and pray, pero kagabi, ika-third night, every night, bumabalik po yung kanyang lagnat. At sabi nga ni Daddy kanina, pagkatapos ng aming graduation, huwag ka nang pumunta ng revival, magpahinga na lang kayo. At sabi ng misis ko, dahil ikatlong gabi na, kailangan ng pa-check up. Baka nga naman kung ano, alam nyo naman, di po ba, maraming mga sakit ngayon. At imbis na kami umuwi, sabi ko sa aking asawa, Kat, imbis na tayo ay pumunta sa doktor, i-offering mo na lang yung 350. Gawin mo pang 1,000, bibili pa tayo ng gamot. Bibili pa kung ano-anong ire-reseta sa atin ng Panginoon. Ng mga doktor, pero ang reseta ng Panginoon, tayo pinagaling na. Ako nga premature baby, ngayon, napakagandang lalaki, amen? Naniniwala po ba kayo? Amen? That's all because the goodness of God. I have experienced it and I will continue to experience the goodness of the Lord. Amen? At ang sabi ko sa kanya, pagbasa po nagaganito na, pahapon na, nilalagnat na po ito. Parang namamatanda ata, ano po? Baka nababates, nababalis. But, yung mga balis-balis ay binali na ng ating Panginoon. Amen? We are covered and protected by the blood of Jesus Christ. At ngayon po, ina-announce ko, 8:00 na ng gabi, wala na pong lagnat. Dahil ibinigay ko na yung aming pong pampacheck up mamaya sa gawain ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Hindi po ba napakabuti ng ating Panginoon? And what I'm receiving is the heritage of my Father. Yung akin pong ginagawang pag-akto ng pananampalataya ay hindi po ito sasabihin ninyong pakitang gilas lamang o ano paman. Ito'y nakita ko sa aking mga magulang na aking ginagawa at ipinapakita ko sa aking mga anak na kanilang ipapakita din sa kanilang magiging susunod na pamilya. Your faith is worth living for. Amen! Hindi po yung worth dying for. Si Ninoy Aquino yun. The Filipinos worth dying for. Hindi po gano'n. Your faith is worth living for. Because when you are dead, you cannot praise God in your nicho. Hallelujah. Hindi mo mapupuri ang Diyos pag nasa nicho ka na. Kaya sabi ni David, ayoko pang mamatay. Mapupuri ba kita sa aking abo at sa aking kalansay? Buhayin mo ako. Paranasin mo ako ng pagpapala. Para laging may magpupuri sa iyo sa kalagitnaan. Para laging may pupunta sa Green Hills na magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Sabihin nyo nga po, napakabuti ng Panginoon. Grabe. Bukas ulit ha, nandito ka ulit. Purihin ng Panginoon. So, that's another thing, part of my story and part of my testimony. So, sino pa po ang gustong magpatotoo sa kabutihan ng Diyos? Ayan, ating kapatid na nakapula. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung mga bago sa paningin. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat sa Panginoon. Ako po ay nagpunta rito sa Maynila, taga Palawan po ako para mag-abroad lang, masukan. Hindi po yata kalooban ng Panginoon na makapunta ako ron kasi meron po akong sakit sa baga raw, sabi sa x-ray. Namamaga at saka yung dugo ko 160/100. Dahil sa pagpapala ng Panginoon, kapupunta ko rito, na normal yung dugo ko. Tsaka, yung pakiramdam ko, wala naman po ako nararamdaman sa sarili ko. Basta tuwing linggo, nagpe-pray lang po ako, parati ako nandito. Walang absent. Tsaka ngayon po, ko lang naranasan masama sa ganito kasi po sa Palawan kami, pag simba sa umaga, another na sa susunod na Sunday ang simba. Ganun.
Hindi katulad dito na naranasan ko talaga yung pagpapalat ng Panginoon. Kaya marami akong may kukwento sa Palawan, yung mga pastor doon na nakasama ko na mabuti ang Panginoon kahit saan ka naroroon. Nandito po ako sa inyo na nagpapatotoo talagang mabuti ang Panginoon, talagang hindi Kanya pababayaan kahit saan ka makarating. Kaya panalangin ko sa Kanya na kung kalooban niya talagang makarating ako sa Saudi, ngayon po ay nasa Saudi Embassy ako, nagdadrive sa embahada ng Saudi. Kaya sabi ko, Lord, hindi ako bibitaw kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok ang dumaan. Lalagpasan ko yan. Salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Hallelujah. May kasabihan nga po, kapag inchik daw po ang nagsama-sama, negosyo ang magagawa nito. Kapag naman daw po, mga Koreano, ang mga nagsama-sama, magtatayo daw po yan ng mga simbahan. Pero higit sa lahat, kapag ang mga Kristiyano ang nagsama-sama, hindi lamang simbahan ang may tatayo, himala ang ating mararanasan. Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa